Kumusta mga kababayan? Pag-usapan natin ang isang project pa ng DPWH na mas malaki pa sa tinatawag nilang flood control project. In terms of number of people, yung sa dami ng mga Pilipino na maapektuhan nito. Okay. Itong issue na ito ay tungkol sa education. Dahil sa nangyayaring ngayon sa kondisyon ng ating mga estudyante at mga teacher at mga school classrooms at dahil sa in-expect na malaking lindol na maaaring mangyari, talagang abalang-abala na ngayon ang Department of Education at ang DPWH na mag-inspection kung sakaling yan ang mangyari. Pero bago tayo umabot dyan, sasabihin ko sa inyo na ang DPWH ang siya dapat ang gagawa ng mga classrooms ng mga estudyante natin. Meron na tayong almost 28 million na ng mga estudyante at halos 1 million na mga teachers, heads, teachers, volunteers, mga contractuals na nagsusuporta sa Department of Education sa ngayon. Okay. Narinig natin ng ating Pangulo nung nag-SONA siya, gumawa siya ng SONA, di ba? Sinabi niya na makagawa ang gobyerno ng 1,700 classrooms para mahabol yung tinatawag na backlog ng classrooms. Ang backlog na sinasabi nila ay umaabot sa 167,000 classrooms. Ang sinabi ng DepEd, para makuha natin itong backlog ng 167,000 at a rate na 1,700 per year, aabutin tayo ng 55 years para mawala itong backlog. Ganong kagrabe ang backlog ng mga classrooms para sa mga estudyante natin na taon-taon lumalaki. Ngayon, ano ang nangyari sa DPWH? Kasi ang DPWH, siya ang dapat na gumagawa ng mga classrooms ng ating mga estudyante dito sa buong Pilipinas. Nag-report ang DPWH through the new secretary. Sinabi ng DPWH secretary na last week ago, natapos daw na classrooms ay 22 pa lang. October na tayo ngayon. Pero nung una, bago nag-report ang Secretary of Public Works and Highways sa Congress, sa Senate, may nagsabi mga 1,000 plus na raw ang natapos ng mga classrooms. Pero nung pina-inspection niyan, 22 lang talaga ang natapos dahil halos lahat, more than 1,000 na classrooms na ginawa ng DPWH ay hindi pwedeng gamitin. Sinabi na mismo yan sa report nila na itong mga classroom na to kulang sa maraming bagay. Unang iba walang bubong, iba walang pader, iba walang floor, walang kuryente. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin ng mga estudyante. Mahigit na 1,000 lang. Kaya, honestly or technically, talagang 22 lang talaga ang nagawa sa ngayon. Kung ikukumpira ninyo ang nagawang classrooms nila na 22, okay, doon sa ginawa ng DPWH na flood control project, sinasabi nila umabot sila ng 9,856 projects na natapos nila. Libo. Tapos ang eskwelahan na kinakailangan ng ating mga kabataan, ang estudyante, na halos 27 million plus another 28 million, 27 million plus 1 million na mga teachers, tsaka yung mga nagtuturo, mga heads na mga bawat eskwelahan. Ba't hindi nila napansin yun? Nawala sa focus ng DPWH o pagpapagawa ng mga classrooms. Naghahabol tayo para magkaroon ng mga classrooms ng ating mga estudyante. Kaya kung iikot kayo sa buong Pilipinas, ang dami mga estudyante, ilang daan sa isang classroom. Meron sila nga 3 shifts na nga halos. Yung iba naman nasa ilalim ng puno, walang mapagturuan. Paano tayo maayos? Paano tayo uunlad kung ganyan ang ibinibigay natin sa ating mga kabataan habang sila ay nag-aaral?
napakahirap yata mag-aral sa ganong klaseng kondisyon. At isa pa, ang napansin ko, mga kababayan, kinukumpira ko yung classrooms na nagawa natin nila ng 22 kumpira sa ginawa sa tinatawag na flood control project. Ikukumpira ko naman ito sa isang project na tinatawag ay multi-purpose building project. Alam nyo ba, nakita ko mismo sa GAAS, sa report ng DBM, meron talagang nakalagay na budget dyan na ang pangalan ay multi-purpose building. Alam nyo ba kung magkano binudget ng 2025? Nakabudget sila sa paggawa nitong multi-purpose building na to ng 87.9 billion. Ikumpira natin ang budget na ibinigay sa DepEd para gumawa ng classrooms. Ang budget ay 7.2 billion lang. Sa hatian pa lang ng budget, bakit ang laki ng diferensya sa pagpapagawa ng multipurpose building na umaabot ng 87.9 billion? Doon sa classroom na kailangan ng mga estudyante at mga teachers, ang binigay lang budget ay 7.2 billion para magawa yung building na yon o kaya yung classroom na yon. Siyempre, may iba kasing mga school buildings, 1 floor lang naman or 2 floors lang Kaya, nakakalungkot, hindi ko na iniisip mo na inis ko sa nangyayaring nakawan sa budget natin. Sobra lang ang lungkot ko na malaman ko na maski pa naman sa pera, kunting na pera ang binibigay para sa mga kabataan, para sa ating mga estudyante. Samantalang ang konstitusyon natin sinasabi, pagka sa hatian ng budget, dapat ang pinakamalaking pera nasa Department of Education. Nasa education dapat. Mas malaki pa dapat kaysa sa armed forces. Maski sa ang klaseng gastos ng gobyerno, dapat ang priority natin sa education. Kaya wag na tayong magtataka na baka ang kinabukasan ng ating mga kabataan ay hindi ganong ka-improve or lumaban tayo sa edukasyon ng ibang mga bansa. Dahil makikita nyo na lang kung paano ginagawa ng gobyerno ang pagbibigay ng parti-parting pera na kailangan sa bawat isang departamento. Hindi ko alam ang sasabihin. Nakalimutan ko na itong public works nung nakita ko na mas malaki ang perang ginagamit sa pagpapagawa ng multipurpose building kaysa sa pagpapagawa ng ating mga classrooms para sa mga estudyante. Kung meron sa inyong taga Nueva Ecija na nanonood sa akin, sa inyo pa lang sa Nueva Ecija, mahigit na 23 multipurpose building ang nagawa sa inyo. Mas mahigit pa sa building na ginawa ng DPWH para sa ating 27 million students at almost 1 million teachers at saka yung mga kasama na nagtuturo. Hindi ko alam paano nangyari yan. Kaya nasa sa inyo mga kababayan na lang siguro. Hindi ko na alam. Kung ang Pangulo hindi niya alam ang gagawin niya, lalo na ako. Nung malaman ko yan, baka masabi niyo sa akin kung paano natin matutulungan ang ating mga estudyante at ating mga teachers. Maraming salamat po. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. Especially, please, God bless our students, our teachers, and especially the children. Maraming salamat po.